This is Irish. This is Joyce. We are Pinays living in the UK, sharing the unfiltered truth about life abroad. And the toxic circles we survived. So Joyce, paano na yung, kamusta na yung buhay mo ngayon? In general. Peaceful, quiet, happier. Happier? Bakit? Paano mo nasabi? Siguro ako kasi yung tao na dati, na para sa akin walang masamang tinapay. So, everyone na makikita ko or mamimit ko, I treat them as my friend. Once friend kita, I treat you as a family. Okay. But I learned my lessons. Actually, matagal na sinasabi ng mga kaibigan. Sa nakikinig ka na sa akin ngayon? Medyo? Baka na-influensyahan mo ako? Because, kaya biglang may na pala ako. Because for me, not everyone is your friend. Yeah. Dapat marunong na tayo ngayon na na-realize ko lang sa buhay ko na dapat hindi pala lahat dapat tawagin kong friend. Mhm. Dapat acquaintance lang, co-worker, Colleague. oo, colleague or neighbor o kaya kakilala, basta ganun. Someone na naging part lang or naging part ng face ng life mo. Oo, Kung saan sila pumasok. Oo, kasi people come and go eh. Oo. Minsan, masyado kasi yung expectation natin sa tao. Like, Tama. ako kasi, people pleaser kasi ako dati. Mahilig akong mag-chase ng mga tao. Gusto ko lagi akong belong sa group. Dapat kasali ako dyan. But then, nung lumipat kami dito sa UK, kasi sa Dubai, like, marami talaga akong friends dun. Although, naranasan ko rin dun sa Dubai na ma-left out before. Pero, hindi siya, parang kinaya ko naman. Hindi naman siya ganun kalala. Pero iba kasi nung lumipat kami dito. Oo. Mas, dito kasi mas smaller yung community. Sa Dubai kasi bigger. Mas maraming options, kumbaga. Like, kung ayoko sa'yo, okay, next one. Next, next, parang grupo. Sa Dubai kasi, naging comparison ng tao sa Dubai. Sa Dubai kasi, may mga tao na parang wala silang pakialam sa ginagawa mo. Although dito meron din naman akong mga ganun. Pero 99% kasi ng based sa experience ko, ang daming pakialamera dito. Kasi yung mga shout out sa mga kaibigan ko sa Dubai, alam nyo yan, yung mga naging kaibigan ko kasi sa Dubai, though hindi ganun kalaki yung circle ko, I think hindi katulad ng circle mo sa Dubai. Kasi ako, nung nag-work ako dun sa real estate na pinagtrabahuhan ko, may boss told me na, gawa ng position ko, I have to set boundaries. Ako naman, wala akong boundaries. So, yun. Sa work gano'n. Pero kasi, dun sa bahay namin, yung mga nakasama ko dun, nung lumipat kami ng panibagong bahay, dala ko pa rin sila. Hanggang sa nadagdagan kami, na parang naging isang, imbis na maging friends na kami, naging family kami na hanggang ngayon, na hindi kami nagtatawagan madalas, pero alam namin sa isa't isa na pag nakita-kita kami is nandun yung nabuo namin na family nung nasa Dubai kami. Parang gano'n. May mga ganyan din akong friends sa Dubai. Pero kung i-compare ko lang kasi nung nasa Dubai ako, nag-umpisa lang ako ng barista ako sa coffee shop. Tapos after a year, nag-upgrade na ako ng trabaho, parang nag-work na ako sa airport. So of course, mas better job yun until mapunta ako sa banking. Pero the good thing is, yung mga naging friends ko, nung nasa food industry pa ako, which is sobrang baba ng sahod namin doon, na parang masasabi ko, isang kahig, isang tuka kami noon. Kasi ang baba talaga ng sahod ko noon, no? 2,450 dirhams. Tapos magkano bahay mo? 800? Ano pala matitira sa'yo, di ba? Yung mga nakasama ko doon, na hanggang ngayon friends ko pa din, napansin ko lang na sila yung isa sa mga naging genuine na taong nakilala ko. Kasi kahit na umangat ako, nag-upgrade ako ng buhay ko. Kasi sobrang ambisyosa akong tao eh. Risk taker ako.
hindi ako mapakali, para akong may ADHD kasi Oo. gusto ko Para lang daw. oo, parang okay, na-achieve ko na 'to, what's next? Gano'n kasi ako. So, minsan may mga sa buhay natin, sa journey mo, parang may maiiwan kang mga tao, may mapag-iiwanan kang mga tao na siyempre hindi naman kayo pare-parehas ng utak, eh. May mga taong okey na sila kung nasaan sila, masaya na sila, contented na sila sa kung anong meron sila. Pero yung mga naging kaibigan ko dun, kahit naiwan ko sila dun, never ako nakaramdam sa kanila ng inggit, nainggit sila sa'kin. Hindi sila masaya na Oo, na-achieve ko yun. Never ko naramdaman na parang kasi may mga nakilala ako dito na parang ano, eh, yung comparison from sa mga nakilala ko dun sa Dubai, dito, hindi ko alam, kung dahil lang ba yun sa lugar, dahil sa weather. Dito alam mo naman kung saan lang ako nagsimula, nag-caregiver muna ako, nag-carer muna ako. Inuutos-utusan ka lang muna utusan ka ng nurse, tagapunas ka ng puwet. So, siyempre gano'n na nga yung work mo. Siyempre ikaw, gusto mo naman na hindi hanggang gano'n lang. Well, hindi ko naman nililiit yun kasi dun nga ako nagsimula, pero Feeling ko, sorry to cut you short. Feeling ko kasi, dito kasi, sa ano lang din 'to sa experience ko lang din. Dito kasi parang yung mindset ng tao is kasi yung buhay nila mostly nasa care home. So parang nandun sila, kung hindi ka nurse, carer ka, senior carer ka, parang dun na lang. Sa Dubai kasi iba yung environment. So kung nag-start ka ng barista, pwede ka pa ring magtrabaho sa opisina. 'Pag nagtrabaho ka as receptionist, pwede kang maging secretary ng boss. 'Pag naging secretary ka ng boss, pwede kang maging office manager. Kumbaga may growth, nakikita mo yung growth. Dito mm. kasi parang majority is sa care home, which is nothing against naman, pero kasi ang pino-point out ko is kasi sa Dubai makikita mo na may pattern. Mm. May pupuntahan ka, may growth ka Depende rin, may mga kilala ako dun katrabaho ko sa sila 10 years ago. Kung ano yung trabaho nila 10 years ago, yun pa rin sila until now. So maybe So depende depende na lang din sa depende tao. talaga yun, siguro dito mas konti kasi yung tao na I mean hindi tao, Pilipino. Mm, So, siyempre dito mas nakikita mo. Sa mm. Dubai kasi ang dami Oo, talagang Pilipino dun, eh. mabawal, Dito kasi konti, tapos magkakakilala kayo ng mga magkakakilala lang kayo, small community lang kayo. Dito napansin ko lang na parang 'pag ikaw gusto mong umangat, gusto mong mag-grow, maraming taong halatang hindi masaya para sa'yo. mm, Minsan kung sino pa yung superior mo na mas mataas naman siya sa'yo, oo, pero umangat, ayaw ka nilang umangat or maging mm, mas mas mataas sa kanila or mas mahigitan sila. Gusto nila pantay lang kayo or mas mababa ka sa kanila. mm. Gano'n lang yung napansin ko dito, which is sobrang toxic na, ugali ng Pilipino. Pero dito ko lang natutunan kung paano mag-cut ng people. Wow, mag-cut ng Cut off people agad, wala pa nga. I mean, kasi ako dati, Kasi ngayon sinusunod mo na ako. parang maling naging Ako kaibigan kita. talaga ako talaga pagka may nalaman ako na something na bad energy, ako ganito na mantra ko sa buhay ngayon. 'Pag may bad energy tayo, wala na, hindi na kita kausapin. Either i-unfriend kita or hindi na kita papansinin at all. 'Pag nasa level ka na ng in-unfriend kita, ibig sabihin, hindi na Pinag- talaga nagma-matter yung pinagsamahan Oo, natin. Pero pagka kahit paano nandiyan ka pa rin sa friends list ko kahit na ayoko na sa'yo. may halaga pa rin. May kahit Kahit papaano konti. naisip ko pa rin na, okey may pinagsamahan naman kami. Oo, Pero ako, basta ang mantra ko ngayon sa buhay, 'pag nararamdaman kong off yung energy mo, kahit wala akong narinig na sinabi mo sa'kin, pero mararamdaman mo kasi yun, eh. May tama. may something wrong, eh, may mali, eh. Mm, Magaling kasi akong mangilatis ng plastic ng ano, eh, tatawa-tawa lang ako. Kasi nga strong yung personality ko, so mm. madalas ako yung pinagtsitsismisan, ako yung center of topic, pero kaya nararamdaman ko kung ako na ba yung Oo. tina-topic. Mm. Siguro yun yung kaibahan natin kasi ako dati takot ako mawalan ng kaibigan. Ay, ganyan din ako dati. Nung Iniiyak nung ako. hindi pa ako trentahin, pero pero nung trentahin na ako, ay hindi na. Sino ka ba? Kasi ang siguro
mas secured na akong tao ngayon. Kasi syempre, dahil siguro rin sa asawa ko, binibigyan niya ako ng assurance na, Meron kang kakampi. oo, na kami lang, na ako, kaibigan mo ko. Hindi mo sila kailangan. So, feeling ko nung nasa 20s kasi ako, hindi ako secured. Wala pa akong ganong confidence. Kasi people pleaser din ako. Oo. Like, dati, parang bumibili ako ng kaibigan. Tara, libre kita, sama ka lang sa akin. Talaga? Oo, ganun ako. Maano kasi, galante kasi ako pag meron ako. So, tara, libre kita, sama ka lang sa akin. Ma-share naman ako. Ewan ko. Ma-share, oo. Kasi ganun, ewan ko, ganun kami ni TJ na pag meron something, kunwari, meron kaming blessing or something na ganyan, gusto namin, i-share namin yun. Ganun din ako. Hindi, pero, yun nga, parang tama ka, mas matahimik yung buhay mo. Kasi parang, na-realize ko na mas importante na mas tahimik, mas piliin mo yung peace mo. Oo. Na parang, kasi dati, biggest heartbreak ko talaga yun yung nasisira yung friendship. Alam mo kasi, para sa akin, yung pagkakaibigan, two-way street yan. Hindi pwedeng kabig ka lang ng kabig. Dapat may napapala rin ako sa'yo. Dapat dalawa tayo may napapala sa isa't isa. Hindi pwedeng ako lang may napapala sa'yo. Hindi rin pwedeng ikaw lang may napapala sa akin. Pero kasi, mostly ng mga tao dito na nakilala ko sa lugar na to, hindi naman, ewan ko parang lagi na lang sila yung may napapala sa akin. Tapos kapag wala na silang mapala sa akin, masama na ako. Meron akong ganyang friend. Wow! Wow! Drop name! Sige nga, kung matapang ka. Tapang ka. Meron akong friend na, hindi naman, ito ay napapagkwentuhan lang natin. Ikaw, parang ikaw maraming kwento. Hindi, trantahin na kasi ako. So, mature ka na? Feeling ko naman, oo, kasi promise, ako ngayon, pag na-sense kong bad energy ka, bye. Walang pake sa'yo. Para sa akin, nabuhay naman ako ng 3 dekada nang wala ka, bago kita nakilala. Tapos, masasaktan ako sa'yo, no. Pag wala na ako napapala sa'yo, bye. Kasi wala naman ako mapapala sa'yo, ikaw na lang lagi may mapapala sa akin. Kasi, giver ako eh. Lagi na lang ako walang nare-receive eh. So, dapat, bye. At saka, masisense mo naman yung mga negative na tao eh. Tsaka, ewan ko ba, dito ko lang na-meet yung mga taong hindi talaga masaya kapag naangatan mo sila. Kasi gusto nila, ganun ka lang din, kagaya nila. Pag ang mindset nila, nasa kaliwa lang, pag kumanan ka, masama ka. Oo, mali ka na. Which is, minsan nakaka-frustrate. Alam mo, kapag may mga moments kaya na parang, ina-assess ko yung sarili ko. May mali sa'yo. Ano bang mali sa akin? Ano bang nasabi ko? Ano bang mali ba ako? Masyado na ba ako? Minsan kasi napapasama ako kasi sobra akong matulungin pag may tinanong ka lang sa akin, kahit yun lang yung tinanong mo sa akin, from step 1 to 100, sasabihin ko sa'yo, ganun ako. Pero, yung ibang tao kasi, tinitake yun as mali. So, ako naman, minsan, ina-assess ko yung sarili ko na, tatanungin ko yung asawa ko, bakit? Nagawa ko? Bakit? Siguro kaya din tayo naging friends. Kahit ang daming tao ayaw sa'yo. Grabe naman sa ayaw sa akin. Ayaw ko rin sa kanila. Di ba vice versa? Kasi ako yung tao na I always find good dun sa taong yun. Na parang kahit 10 tao nagsabi sa akin na masama. For example, sa'yo, ang daming tao nagsabi. Sino yan? Tangina nyo Kahit ang dami na nagsabi sa akin na, bakit yan si Irish? Parang, kunwari sinabi niya na masama. Kunyari, sino pala nagsabi? Wala ko sinasabi. Pero kahit 10 tao na yung magsabi sa akin, alam na alam ko kasi, or hindi naman sa alam, parang hahanap ako nung bagay na okay sa'yo. Na parang hindi ko sila paniniwalaan kasi alam ko na merong something na okay sa'yo. Feeling ko kasi lagi lang ako na may misinterpret. Actually. Hindi nila kaya yung energy ko. Hindi nila kaya yung wisdom ko. Kasi sila mostly ng mga namimit kong tao dito, kontento na lang sila kung nasaan sila. Tapos hindi nila kayang sabayan ng energy ko na parang hyper kasi ako eh. Ay hindi lang ako para dito. So dahil umaalis ako sa comfort zone na meron sila, wala na ako. Parang nakakainis na ako. Ang yabang ko na. Yeah, misinterpreted ka ng mga tao na
na I think Pero, close-minded. hindi. Pero, tingnan mo, yung mga taong mas mataas sa akin, mas may narating kesa sa akin, never akong ginudge. Never akong minaliit. Kasi mas mataas na sila sa akin, ba't pa nila ako mamalitin? Pero yung mga taong either same level ko lang, or mas mababa sa akin, yun pa yung mga taong pinupull down ako. Yun pa yung mga taong maraming sinasabi sa akin. Pero yung mga taong, tingnan mo, yung bang, kunwari, yayaman, kunwari, ikaw, bumili ng mamahaling bag. Tapos nakita ng mayaman mong friend na sobrang super rich. Never yung mga friend kong ganun, never silang nagsabi ng kahit na ano about sa binili ko. Wala silang pake. Kasi they can afford it. Kahit 10 bag pa nung binili mo. Pero yung mga taong same level ko lang, or mas mababang level sa akin, yun yung maraming sinasabi. Kasi, pumili naman yan si Irish ng bag. Pero sa bagay, puyat naman siya ng puyat sa trabaho. Wala siya. Siya ang mahirap hindi, magbayad. example ko lang yung bag. Pero kita mo yung yung logic. Kung sino yung people above you, yun yung walang nasasabi sa'yo. Because they are open-minded. Hindi lang open-minded, kasi hindi sila inggitera. Yung mga taong nasa baba mo or same level sa'yo, yun yung mga inggitera. Hindi nila matanggap na may naa-achieve ka. Kumbaga mirror kasi yan eh. Hindi ko nga maintindihan. Minsan kasi, Pero munti ka na magbanggit ng hindi ko siya maintindihan kasi minsan, ang feeling nila kapag marami kang goals, marami kang gustong ma-achieve sa buhay, feeling nila, masyado ka, Abang ka. or yung mataas masyado yung tingin mo sa sarili, Sa sarili mo, Parang oo. ganyan yung tinitingnan nila. Ay, tingin niya. Hindi mo Pero naman, paano kung ka lang goal setter? Parang ganun Oo, ka, or masyadong oo. dreamer ka talaga, or gold digger, di ba? parang ganun. Hindi gold gold digger, di ba? Yung gano'n, na parang, Kasi bakit? alam mo, alam mo na figure out ko na yan kung bakit. Kasi mirror ka ng gusto nilang maging, tas Okay. hindi nila magawa. magawa. So, or nag-fail sila dun nag-fail sila sa bagay na-achieve mo. na-achieve mo. So, kaya maiinis sila sa'yo. Oo. Na, ano ba naman yan si Irish? Per month na achievement niya, ipopost niya pa. Kaya siya nagagalit kasi naiinggit siya kasi hindi niya kayang gawin yung ginawa mo. Pero tingnan mo yung mga taong mas better pa yung nagawa kaysa sa akin, na-achieve kaysa sa akin, or mas maganda pa yung buhay kaysa sa akin. May nasabi ba sila? Wala silang effect. Walang effect sa kanila yung mga ginagawa at pinopost ko or mga na-achieve ko. Kasi, better nga sila sa akin. Nasa taas ko nga sila eh. Pero yung mga taong frustration nila yung mga ginagawa mo, mga na-achieve mo, na doable naman pala yun, pero bakit di ko nagawa? Bakit si Irish nagawa niya? Kaya, imbes na ang gusto mo is ma-motivate sila, or, alam mo yun, maging inspiration ka, parang ang nangyari is, nainis pa sila sa'yo. Actually, kasi ang yabang Actually, wala naman akong pakialam eh. Hindi naman ako nag-post para ma-inspire sila sa akin or Para something sa'yo. eh. Para lang yun sa validation ko sa sarili ko eh. Gusto ko yun. Kasi yung mga tao na nakita ko sa Dubai, so far yung mga sabi ko nga sa'yo, maliit lang talaga yung circle ko doon, na parang mag-achieve sa amin, happy kami, na parang every time, kunwari, nag-achieve si ganito, mag-celebration kami, alam mo yun, yung masaya lang kami. Oo, ganyan din ng mga friends ko dun. Yung parang, kunwari, Wala, minsan mag-message, ala, ish, layo na narating mo, masaya ako para sa'yo. oh my Pero yung mga nandito, Diyos ko, ano ba yan? Ish, post na naman ng post ng mga ano niya. Mamatay kayo sa inggit. Ako pa naman yung ako yung tao na kapag ikaw, alam ko na may kaya ka, alam ko may potential ka or what, pupush talaga kita, hihilahin kita pataas. Dati- Ayaw ko na mag-stay ka lang dyan. Dati ganun ako, ngayon hindi na. Kasi talaga? nakakapagod mag-push ng ibang tao. Tapos sa huli, mahilig akong dati ganyan ako, mahilig akong magtumulong para maging kagaya nila ako. Like, for example, sa Upwork ko, ang dami kong tinuruan dyan, pero lahat sila sinayang lang yung... Kasi kala nila, ganun lang yung sa Upwork eh. Oo, kala nila parang maghanap ka na ng work, yun na, tapos na, that's it. Madali lang siya. Irish, pasok mo naman ako dyan. Ish, pasok mo naman ako dyan. Parang ganun lang. So before, laging may nagtatanong sa akin, parang,
paano yan paano manap ng client, ganyan, na parang, or hanap mo naman akong client, be, o kaya, be, pasok mo naman ako dyan, kala mo naman, may patagong client, Oo. 'di ba? Tapos, ako naman dahil sa sobrang kagustuhan kong parang, ay, Kumuha. sana siya din, para, alam mo yun, kahit papaano mayroon ako magandang ginawa sa buhay mo. Sa huli, naku girl, napagod lang ako. Wala ring ginawa. Yung laway ko, yung ko, inedit-edit ko pa lahat. Inedit-edit ko pa yung Upwork profile nila or tinuruan ko pa sila. Wala naman sila. Siguro, 1 or 2 tao lang yung very, very few lang talaga. Sa dami ng tinuruan ko, So, parang 2 lang yung Yung talaga thank you kasi pinush mo ko. Ayan, may client na ako. 2. Parang nakakatuwa, gano'n na. Shoutout kay Ate Tin. Kasi nakita ko kasi magaling siya. Communication skills niya, ang ganda. Siyempre, mostly Americans yung mga clients sa Upwork. 'Di ba? So, dahil maganda yung communication skills niya, nakikitaan ko siya ng skills. Sabi ko, te, bakit hindi ka mag-Upwork? Mag-apply ka, maghanap ka ng client mo. Sige na, te, mag-apply ka na. Kinukulit ko siya araw-araw. Te, ano na? Kasi nakulitan na siya sa akin. Nag-apply na siya ngayon, career niya yun yung trabaho niya. Pero ang sarap sa feeling nung gano'n, no, na parang may lalapit sa'yo tapos or magme-message sa'yo na parang, uy, thank you, kung hindi dahil sa'yo, ganito. So, alam mo sa sarili mo na may natulungan ka, may na-motivate ka. Oo, meron. May nahila ka pataas. Alam mo yun, na parang, ang sarap ng gano'n na. Oo, kaya yun yung mga bashers ko, bye. Hindi ko talaga sila minamind. No, syempre nung una, tao lang naman ako. Yung mga artista nga, 'di ba? Nasasaktan din sila. Ako pa kaya, hindi man ako artista. Noong una, nasasaktan pa rin ako na parang, kasi ako makipagdebate. Kapag alam kong mali ka, ipipilit ko talaga yung tama sa akin. Kabaligtaran ng asawa ko. Yung asawa ko, kahit mali ka na, ganun pala yun. Okay po. Ganun siya. Ako kasi hindi, correct talaga kita na parang, hindi, ganito kasi yan, ganyan kasi yan, ganito kasi yan, mali. Na which is, hindi pala dapat ako ganun. Kasi doon ako laging napapahamak. Doon ako laging nagkakaroon ng kaaway. Kasi hindi nga ako nakikipaglaban ng tama. Na tama naman yun. Fact yung sinasabi ko. Pero dahil ito yung paniniwala nila, So, syempre, yun na yun. Hindi na nila... Hindi lahat ng tao is kaya, or hindi lahat ng tao is ka-level or ka-wavelength natin. natin. Parang sobrang taas naman natin. Self-righteous. Hindi, ibig sabihin, hindi tayo pare-pareho. Oo. Hindi tayo pare-pareho na parang, sige, sa'yo tama yan. Ito yung tama sa akin. Oo. Parang ganun. Pero ako kasi kadalasan naman kasi, si proof ako eh. Lagi akong may resibo, lagi akong may patunay. Tapos, ayoko kasi nagsasalita ng hearsay lang, nang walang ebidensya. Ganun. Gusto ko lagi akong may ebidensya, which is galit na yung asawa ko kapag naggaganon ako ng cellphone ko. Kasi, ayan ka na naman, magpapakita ka na ng mga screenshot, magpapakita ka na naman, tapos sa huli, masama ka. Ganon. Kasi, madalas, nami-misinterpret yun ng mga tao. Pero na-realize ko na hindi kailangan na malaki yung circle mo para maging happy ka or maging kumpleto yung buhay mo. Na parang few friends, yung totoong friends, okay na yun. Oo, kaya asawa mo lang, pwede na yun. Kaya nga. Kasi ako yung tao na hindi ko kayang walang kaibigan. Ganun nga rin ako dati. Pero ngayon nga, hindi na ako ganun. Pagka ayaw mo sa akin, diwag, okay, fine, bye. Sabi ko sa'yo, iniiyakan ko ang kaibigan ko. Ako rin. Kasi honestly, ako rin, simula siguro ng ang galing kong mag-cut off pati kapamilya ko. Ayun. Pati kapamilya ko, walang pakialam. Kahit sino ka pa sa buhay ko, kung toxic ka, bye. Wala yan sa tatay mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan, tita mo pa rin yan, tito mo pa rin yan. Wala akong pakialam dun. Kung toxic ka, bye. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pagiging toxic eh. Kung sa tingin mo, toxic ako para sa'yo,
at gusto mo ako i-cut off, hindi na ako manghingi ng Oo. paliwanag Oo. sa'yo. So, yun pala rin yung isa sa mga na-realize ko ngayong 30 na ako, na parang it's okay kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pagiging toxic eh. Ayoko naman sabihin na sila lang yung toxic eh. In some ways, naging toxic din ako. In some ways. Oo, in some, 'di ba? Many ways. Hindi, naging siguro sa perspective nila, iba naman yung utak nila sa utak ko. Oo. Siguro sa utak ko, hindi yun toxic. Pero sa kanila, toxic pala yun yung ginagawa ko, yung sinasabi ko. So, pag ako, kinat off ako ng isang tao, thank you. Kinat off mo ko. Hindi na ako mangingin ng explanation. Oo. Dati kasi parang, ba't hindi niya na ako pinapansin? Hindi naman kami nag-away ah. Hala, bakit hindi na nila ako ini-invite? Wala naman akong ginawa ah. Oo, sino ba yan? Hindi. Wala, bakit bigla na lang wala? Bakit? Ang ganda naman ng pakikisama ko sa kanila. Pero, kung sa tingin pala nila, hindi na ako nagsiserve ng maganda sa buhay nila. Or, wala na pala silang napapala sa akin. Or, wala, toxic lang ako in general. Or, mas, ano mo yun? Pero, speaking dun sa wala na siyang napapala, pero would you stay doon sa, ano mo yun, sa circle na yun, or doon sa ano yun, just because may napapala ka? Gano'n naman tayong mga tao eh. Kailangan, Ay, sabi ko give and nga, take dapat. give and take yan eh. Two-way street yan eh. Hindi pa rin ako masyado Hindi, natututo. oo. Hindi pwedeng ikaw lang may mapapala, hindi pwedeng sila lang may mapapala. Dapat dalawa kayo. Kasi parang kahit anong relationship, ganyan, kahit sa mag-asawa, dapat may napapala rin asawa ko sa akin, may napapala rin ako sa kanya. Teamwork kami. Teamwork yan. Hindi yan pwedeng kabig ka lang ng kabig or kuha ka lang ng kuha. Nakakapagod yun. yung bigay ka- Nakakapagod yun ng bigay ka lang ng bigay. As in, nakakapagod yun. Oo. Parang, madidrain ka na lang one time. Nangyari kasi sa akin yun eh. One time, parang, sabi ko na lang na, ano pa yung kaya kong ibigay? Kaya mo ba siya wala. in-unfriend? Wala na akong mabigay. Alam mo yun? Na parang, uy, sino yun? Na parang, bigay ka ng bigay, tapos parang ikaw pa yung masama in the end. Alam mo yun? Na parang, alam ginawa kong masama. In the end, at least pinakitaan mo sila ng maganda. Sana yun Oo. yung nakikita nila. Hindi, ako wala naman akong pakialam kung anong nakikita nila sa akin. Basta ako, gagawin ko lang kung ano yung nagpapasaya sa buhay ko, ano yung gusto ko, wala akong pakialam. Kung makita man nila yung mga post ko or mga ini-story ko or kahit anong related sa kasi social media is the highlight of your life. Bakit ka naman magpo-post na depressed ka na, well, minsan nagpo-post din tayo ng ganon. Ako nagpo-post din ako ng ganon. Oo, pero I mean, ba't ka magpo-post na parang hindi ka masaya sa buhay mo or basta hindi ka masaya. Yung mga negative Mga negative tungkol sa buhay mo, sarili mo, di ba? Siyempre, ipopost mo yung achievement mo, di ba? Ipopost mo yung mga maganda sa'yo. Parang kanya-kanyang trip lang yan, kung anong gusto mo. Parang minsan, mapapagkwentuhan naman talaga, pero depende dun sa taong nagkukwento. Like, for example, may nag-post, kunwari, si ano nakapasa na, ang galing niya, finally. Oo, okay lang Uy, yun. si ganito, nandun na sa ganitong bansa, ang galing niya. Yung mga ganun, yung parang naging happy ka. Oo, ganun ako eh. Maging happy ka. Kaya minsan namin misinterpret ako na chismosa, pero hindi naman ako chismosa. Masaya lang ako sa, hindi ako chismosa. Ako nga lagi ako nagsasabi lang ako ng totoo, iba yun sa chismis. Kaya, ang chismis is yung gawa-gawa kang kwento. Or yung lahat na lang ng move ng isang tao, pinaano mo, sinisita mo na lang. Like, example, may nakarating sa akin, si Ish, post na lang ng mga achievements niya. Edi, friend ko nga sa Facebook. Di wag, ayaw pala makita achievements ko palibasa kasi. Pero, yun nga, ang toxic ng ganun tao, no? Na parang, wala kasi siyang achievement. Alam mo yun? Anong achievement niya? Ganun yun. Kapag wala ka achievement sa buhay mo, wala ka ma-post. Kaya, pag nakakita ka ng post sa ibang tao, ang sakit sa mata. Kasi, gusto ko yan para sa akin, pero kaya ko yan. Because you're doing chismes. No, we're not We're chismis. making video. We're making... Cheese. Oh, it's not chismis. Ko is ang hirap maging masaya kapag hindi ka kasama sa kaligayahan ng isang tao. Yung gano'n. Yung parang, ang saya-saya nila, tapos ikaw hindi ka kasali. Parang ang hirap nun. So far, nung nagbawas ako ng mga tao na feeling ko, nakakadagdag lang ng bigat sa akin. Or mai-stress lang ako. Or matutoxic lang ako.
Tanggalin ko na lang din sila. Parang, what for, di ba? Bakit ko pa siya ikikip kung sisirain nila yung peaceful na buhay ko ngayon? Mm. Parang, hindi ko sila kailangan kung ang purpose lang nila naman, sirain yung matagal kong inilaban na peace at saka yung alam mo yun, yung kung ano yung happiness ko ngayon. Ako din. Pag ayaw mo sa'kin, di wag. Hindi ko ipipilit sarili ko sa'yo. Hindi na para makiano ako sa'yo. Kung hindi ka mag-reach out sa'kin, dati kasi ako lagi nagre-reach out. Ngayon hindi na, no? Antayin ko na lang mag-reach out sa'kin. Ibig sabihin, gusto mo talaga ako maging kausap or kaibigan. Pero pag hindi ka nagre-reach out sa'kin, di, ibig sabihin pala, Wala hindi. kang halaga. Oo. Naman mo yun na parang, kunwari, problemado ka, magkaibigan tayo. Sa akin, feeling ko kaibigan kita. Oo. Tapos naging, let's say na lang may problema kayo ni Ming. Let's say. Okay. Tapos may isa tayong kaibigan. Ine-expect ko, diba tayo, syempre babae tayo, tatakbo tayo sa kaibigan natin. Sabihin natin, ganito, magraran tayo nung tungkol sa problema yung mag-asawa. Normal man yun. Oo. In-expect ko sa akin ka tatakbo, pero hindi ka sa akin tumakbo dun sa isa nating kaibigan. Sino ba yan? Alam mo, diba? Parang, diba? Na parang, para sa akin, you're not treating me na friend. Kasi nga, kala natin, friend natin sila. Pero hindi. So, dapat, gain trentahin na tayo. Dapat you stop expecting so much from other people. See, not all people will give the same energy na binigay mo sa kanila eh. So, ngayon, ako, kagaya ng sinabi ko kanina, ang mantra ko na lang sa'yo, kung sa lahat ng bagay, kung anong energy yung ibinigay mo sa akin, yun lang din yung ibabalik ko sa'yo. Sobrang dami ko lang kinat off na kaibigan. May mga kaibigan ako ng tagal ko ng kaibigan, na in one argument lang, nagka-cut offan kami. May mga kaibigan naman ako na parang, wala kaming naging away. Tapos bigla na lang kami hindi nag-usap. Pero friends pa rin naman kami sa Facebook. But that's okay. Parang para sa akin, ganun eh. People come and go. Oo. Parang okay. Proud ako na ginawa niya yun. Kasi baka kasi may nagawa ako na hindi niya kayang harapin or sabihin sa akin. Tapos chinus niya na lang yung peace niya. Yun yung pagharap niya ng peace is to let go and walk away. Kasi may mga... Baka masyado siyang nasaktan sa ginawa mo na hindi mo naman... Oo. Or baka ayoko lang niya talaga maging part ng buhay niya. But that's okay. Kasi at least, 'di ba, proud ako sa mga that old friends ko na ganun na parang bigla na lang akong na ginost Kasi na ko rin na pwede naman tayong maging friends from afar. Pwede mong mahalin yung mga tao from afar, pero wala na kayong connection. Ganun. So, I think yung lesson lang na, para sa akin yung natutunan ko is parang pinaka-importante is piliin mo yung peace mo pa din. Kahit saang parte ng buhay ko, ano yung magbibigay sa'yo ng peace, ng contentment, tsaka kung saan ka magiging masaya. Tsaka, ang pinaka-importante yung sarili mo. Para sa akin, importante lang sa akin, pamilya ko, asawa ko, mga anak ko. Sila lang yung, napatunayan ko ngayon na asawa ko kahit kailan hindi ako, kakampi ko asawa ko. Kahit kailan hindi niya ako tatraydorin. Kahit kailan hindi niya ako ibabadmouth sa ibang tao. Kahit na napaka-imperfect mo, kahit tanggap niya ako. Wala, no judgment at all. Yun ang napatunayan ko sa tagal namin na magkasama ni Ming. May isa pa akong napatunayan. Kahit anong sabihin ng ibang tao at isumbong dun sa asawa ko, papaniwalaan pa rin ako ng asawa. Oo, ganun din, diba? ganun din ako. Napatunayan ko dati doubtful pa ako kay TJ. Hindi. Si Ming lagi niya sinasabi na parang, bakit ka ba nagpapa-apekto sa iniisip nila sa'yo? Ito yung iniisip ko sa'yo. Ito yung tingin ko sa'yo, hindi ikaw yan. Ito ka. Hindi lang nila alam, hindi ka lang nila kilala. Kung ganyan ang tingin nila sa'yo, ibig sabihin, hindi ka nila kilalang lubusan. Hindi nila alam yung Irish. Oo, hindi ka nila kilala eh. Kasi para lang talaga sa akin sa ngayon na trentahin ako. Lalo na nung umuwi ako ng Pilipinas, doon ko na, nandito yung mga tunay ko talagang kaibigan. Sabi nila, pag nag-last daw ang friendship nyo ng more than
15 years. Ano na daw yun? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na yun, sabi nila. Kasi, so far, yung mga naging friends ko naman na, ay, di ba totoo? Pero, yung mga friends ko sa Pilipinas, mga, alam mo yun, Meron akong friend sa Pilipinas. Hindi kami lagi nagme-message. ganun din naman ng mga kaibigan ko. Hindi Oo. naman kami lagi-lagi nag-message. Pero Random lang. sabihin ko, alam mo yung magme-message ako sa kanya na ganito. Minsan nga 3 days pa kami hindi mag-usap or, bawa, mag-message sila ngayon. After 2 months pa kami magre-reply. Once in a month magme-message. Uy, may ganyan akong friend Kaibigan ko siya. Ako rin. Alam niya din na kaibigan. Ganun din yung best friend ko, na mga naging best friend ko sa Dubai. Pag may message ako ngayon, after 2 months magre-reply. Na, hello te, tapos na yung topic ko, tapos na yung ano mo, yung iyak mo, Oo. dito na magre-reply. Ako yung friend ko yun, alam niya at alam ko sa sarili ko na pag may kailangan ako, tatakbuhan ko siya at siya ay ganun din sa akin. Alam mo yun, pero hindi kami nag-uusap ng, huy, kumusta? Huy, yung mas madalas tayo mag-usap, diba? Yun hindi. As in, once in a blue moon lang. Pero alam ko, siya ang pinakatotoong kaibigan. As in, nasubukan ko siya, nasubukan niya na ako. Na alam ko sa sarili, at alam niya din na kahit saan ako magpunta, gugustuhin ko siyang isama kung hanggat maaari sa akin. May ganun ako. Ako, kung pwede ko lang isama yung mga kaibigan ko sa Dubai, Oo. kung saan ako Di ba, pumupunta. no? May mga Kaso hindi magkaiba kasi kayo ng mga pathway sa Priority buhay. kasi. Oo, ng mga priority. Tsaka magkakaiba kayo ng lakas ng loob. Oo. Ako kasi malakas loob ko eh. Mm-mm. May mga tao kasi, syempre, isa rin yun sa mga ayaw ng mga, siguro, kaya rin, na-misinterpret ako ng mga taong yun. Kasi wala silang lakas ng loob. Mm-mm. Gawin yung mga Yung mga gusto pa bagay. nilang gawin sa buhay. Anyway, so, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa amin. At, di ba? May follow-up pa to. Sa susunod, ang gulo eh. Magulo mo yung video namin kasi. Edit mo muna. Tapos, tingnan natin. Bye, guys!